Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Nabunyag na naman mga kaibigan na tumaas muli na sa 800 million. 800 million yung utang mga kaibigan ng tanggapan ho ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa Philippine Red Cross. Di ba sabi nga ho ng tanggapan ho ng PhilHealth, magtataas ho sila ng contribution doon ho sa mga member. Kumbaga nag-angatan ho ang kilay, particular ho yung mga OFW. Ang sabi nga ho nila, hindi teka, tataasan pa nila yung contribution ho doon sa PhilHealth, samantalang winaldas ho ng mga ilang opisyal dyan ho sa PhilHealth po mga kaibigan. Ngayon, ang plano ho dito ng tanggapan ho ni Senador Richard Gordon mga kaibigan, ito ho yung tumatayong chairman ng PRC na ayaw na ho sana ho niyang pag-usapan. Kumbaga, kesa ho yan ng itakil ho sa Senado, bagamat utang ho pinag-uusapan ho dito, kaya ang tanggapan ho ng PhilHealth mga kaibigan para ho dun sa ginagawang COVID-19 testing. Pero hindi naman daw maaaring magbayad ho ang gobyerno kung kailan ho nila gusto. Di ba nung una, nakatikim ho ng maanghang ho na salita, ito hong si Gordon, dito kay Pangulong Digong, kumbaga, di ba sinabihan pa nga ho ng mukhang pera, ito hong si Gordon mga kaibigan, kumbaga nangangamba ho dito si Gordon na lalong lolobo raw ho yung utang. Sa madal salita lalaki yung utang ho ng PhilHealth at baka daw ho mapilitan na naman ho silang itigil yung testing doon ho sa mga COVID-19 mga kaibigan. Parang lumalabas ho nito, para takutan, di ba? Kaya nga ang punto ho ni Gordon, doon ho sa pangangailangan, di ba? Kumbaga bumili ho ng gamit at i-maintain yung sweldo mga kaibigan doon ho sa mga tao sa laboratorio at sumulat na rin ho siya kay Secretary General ng PRC mga kaibigan sa PhilHealth, di ba, upang makiusap. Sabi nga ho, baka naman ho pwedeng bayaran na yung utang dahil sa halip daw ho mga kaibigan na mag-advance ho ng bayad ating gobyerno. Kumbaga meron ho kasi pinapadala na kumbaga tinetest di ba? Lalo na ho dun sa mga overseas Filipino workers na inilagay mga kaibigan para ho dun, sabi nga parang alanganin doon ho sa PRC. Dahil kung maaalala nyo, di ba nung last October, nung last year, di ba nung nakaraan taon, itinigil ho ng PRC yung COVID-19 test. Kumbaga, pinopondoan ho kasi yan ng tanggapan ho ng PhilHealth. Di ba naapektuhan nga ho dyan yung mega swabbing facility ho nila at yung mga testing facility doon ho sa mga LGU mga kaibigan, dahil umabato kasi doon ho sa mahigit ho sa 930,000. Ayan ho yung naging utang sa PhilHealth sa Red Cross, di ba? At sabi nga, nako, ano na ho mangyayari ngayon? Ang operasyon ho ng PRC at abangan ho natin. Alam nyo, itong utang ho ng tanggapan ho ng PhilHealth, sabi naman ho ni Gordon, dapat itong bayaran. Tama. At ang mabigat ho kasi, puro ho intro, dyan ho sa tanggapan ho ng Senado. At napakarami
na sabi nga ho talagang ginahasa ho yung pondo ng tanggapan ho ng PhilHealth mga kaibigan na dapat sila ho yung magsakripisyo. Kaya nga ho yung panawagan ho nila na itaas ho yung hulog o contribution ho ng mga member. Alam nyo, marami hong umalma ho dyan eh. Diba? At kung isa-isain ho natin yung mga komento mga kaibigan ng mga netizens sa social media, naandun ho yung galito nila na sabi nga ho nila, teka, bakit kailangan kami magsakripisyo samantalang sila ho yung nagbulsa? Diba? Sabi nga, sila ho yung kumuha ho nung malaking pondo. Tama nga naman, dahil kumbaga ho dito, magkakaroon na naman ho ng investigasyon ho yan, di ba dyan ho sa Senado mga kaibigan, at may mga ilang Metro Manila mayor, di ba? Kagaya ho ni Mayor Isko Moreno, di ba? Sabi nga ho ni Isko, and then dito ho sa Maynila, libre. Wala hong babayaran doon ho sa mga bakuna, di ba, laban ho sa COVID-19. At kanina, siguro naman, napanood nyo yung interview ho sa GMA kay Isko Moreno, at doon lang ho sa mga ngiti ho ni Isko, para bang pinararamdam ho niya kay Juan de la Cruz na dito sa Maynila, libre. Di ba? At kamakailan, nagsagawa ho ng survey mga kaibigan, di ba, doon ho sa mga presidential, natatakbo. Number 1 ho doon, si Davao City. At maayong buntad sa inyong tanan. Dyan ho sa Davao City. At nangunguna ho doon si Mayor Inday Sara. Diba? Doon naman ho sa tatakbo hong senador. Number 1 ho doon si Pambansang Kamao Manny Pacquiao. At saka ho si Rapi Tulfo in action. Yung hari ho sa social media ho ngayon. At may mga nakakwentuhan ho tayo kahapon. Sabi niya, Karex, napakinggan ko dun sa programa mo sa DCME. Minsan na may mention mo doon si Erwin Tulfo, yung AXI CIS. Tama, yung AXI CIS, katuwang ho dyan si Erwin Tulfo. At ang number 1 ho dyan, mga kaibigan, si Congressman Eric Go Yap. Kaya ho nabanggit ho sa atin, isang televiewer ho natin, sabi niya, Karex, si Rapi Tulfo, pangalawa doon sa survey na tatakbong senador, alam niyo, may pag-asa kung talagang tutuloy ho ang isang Rapi Tulfo. Abay, mantakin niya. Nasa 18 million subscriber na engineer ang followers ni Rapi Tulfo. Di ba? Ilang bang boto ang kailangan sa senador para manalo ka? Kagaya nung last 2019. Kapag ikaw ay nasa 12 to 13 million, abay nasa dulo yan. Di ba? Yung subscriber ho nung mama, kung itatimes mo yan, ang problema, Karex, hindi naman lahat ng subscriber botante. Tama ka doon. Pero meron kang pagkuko ng bulto ho ng boto, mga kaibigan, kung social media ang pag-uusapan. At balik ko tayo dito ho sa PhilHealth, mga kaibigan. Kung 800 million yung utang, mga kaibigan, ng tanggapan ho ng PhilHealth, dito ho sa Philippine Red Cross. So, alam nyo, itong Red Cross, nagagamit din ho to kapag ho may kalamidad. Diba? Kagaya ho nung bagyong Rolly. At Ulysses, so, mga kaibigan, kumbaga, nung last year, lalo na ho dyan sa Bicol Province, isa ho ang Philippine Red Cross na umalalay ho doon. Ngayon, base naman ho dito sa utang, kapag ho nakausap ho natin, si Senador Dick Gordon, isa lang naman ho sasabihin ho nung mama, hindi, utang yun di ba? Kailangan hong bayaran, mga kaibigan, at ito may mga text lang ho dito, 0927-861-1921, sabi niya mula ho sa 631, sabi niya, Karex, bakit ba ho puwersahan yung paniningil ng tanggapan ho ng Red Cross? Hindi, wala hong ganon. Ang gusto lang hong iparating hong mensahe ni Senador Dick Gordon, kung baka na naman daw lumobo at lumaki ho yung utang
ng tanggapan ho ng PhilHealth po mga kaibigan. Bakit kailangan dagdagan ho yung hulog ho ng mga member? Samantalang yung tiyo ko, nung gagamitin na yung insurance ho dyan sa PhilHealth, napakarami hong proseso o requirements ho, Karex. Nako, ganun ho talaga pagdating ho sa government ho mga kaibigan. Marami na ho kami na-encounter ho na ganyan. Yung humihingi ho ng tulong, ang tanggapan ho kasi ni Kuya Bongo, kumbaga may mga team ho sila at nag-request ka, may magre-reply agad sa'yo. At na doon ho, at sabi nga ho doon, isa-isa mo ho siyang pipilapan at pagka ibinato mo, sila naman ho yung makikipag-ugnayan kung saan hospital ho nakakasako. Mas mainam kapag ka ho kasama ho dun sa Malasakit Center ho mga kaibigan, ha? Dapat, Garex, wag na hong wag hong apurahin ng tanggapan ho ng Philippine Red Cross yung pagbabayad. Samantalang napakaraming dapat tulungan, partikular ho ang PhilHealth. Sabi naman ho ni Kuyang David, na Karex ang status ho doon sa kaso ng mga opisyal ng PhilHealth na sinampahan? Parang unti-unti nang nakakalimot ang taong bayan, ha? Magantay lang ho kayo. Kumbaga bahala ho dyan ang PACC. Ganon. Speaking of PACC, ha? Mamaya meron ho tayong pag-uusapan ho dyan, ha? Oras sa Pilipinas sa 3:14 ng hapon. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, Tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.